Mga kapatid sa Panginoon, marami naghahangad na magbunga. Wala naman sa Diyos. Wala naman relasyon sa Diyos. Hindi naman sumasamba sa Diyos. At hindi naglilingkod sa Diyos. Yun ang katotohanan. Tama po ba? Gusto sa langit, ayaw naman gumawa ng dapat gawin para makarating sa langit. Amin po ba? Masakit po ang salita ng Diyos. At nagtuturo po ito ng matuwid na daan para ikaw maituwid din sa buhay. Amen? Hello? Abiding in Christ to bear fruit. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa pagkakataong ito, Diyos, na narito po ang inyong pong mga anak, nakiisa, upang makipagdiwang, Panginoon, ng 32 taong anibersaryo po ng iglesyang ito, aming Ama. Panginoon, salamat po na tunay nga, O Diyos, ang dahilan nito ay kayo, Panginoon. Kayo rin po ang sentro ng aming isip at puso at sentro ng aming pagkatao, sapagkat wala po kami magagawa kung wala po kami sa inyo. Salamat po, aming Ama. Salamat. Purihin po ang iyong dakilang pangalan. Sa umaga pong ito, Panginoon, dalangin ko po, O Diyos, na kung saan ang iyong mga salita na mahayag ngayong umaga, ay ito po ay maunawaan po namin ito ng lubusan. Maging sa lingkod mong alipin, O Diyos, na gagamitin ngayong pong umaga. Nawa po, O Diyos, ang aking buhay, magamit mo lamang, Panginoon, sa pagpapahayag ngayong salita. Ilagay mo po ako sa mababa kong kalalagyan. Ikaw ang maitaas, ikaw mapapurihan, at ikaw maparangalan. Salamat, O Diyos, sumagana sa amin ang pagkakaunawa at magkaroon kami ng lalim ng pagkakakilala sa iyo at lalim sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na ayaw mo, O Diyos, ng iyong mga anak ay maging stagnant na Kristiyano. Ang nais mo, Panginoon, ang iyong mga anak ay lumago at magbunga, Panginoon, sa buhay pananampalataya na kami nakaugnay sa iyo. Salamat po, Diyos, salamat. Purihin ka, Panginoon. Ito po aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang mga talata pong ito, ay ang nagsasalita po dito ay hindi si Juan. Ang nagsasalita po dito ay ang Diyos. Mula sa kanyang mga alagad hanggang sa ating katauhan. Na tayo po ang sentro ng salitang ito. Dahil tayo po ang mananampalataya. At ito ang nais ng Diyos sa bawat buhay natin. Yung nakaugnay sa Kanya, nananatili sa Kanya, hindi umalis sa Kanya, ay dapat nang magbunga. At ito ay mabunga. Isang halimbawa, kung kayo po ay may isang puno na inyo pong inaalagaan, na alam niyo po ang punong ito ay namumunga, kayo ba ay matutuwa sa inyong paghihirap, pinagpapagalan ng punong ito? Ang tagal naman, matagal ko na itong alaga, matanda pa ito sa akin, hanggang ngayon ay hindi pa ito nagbubunga. Matutuwa po ba kayo? Siguro hindi kayo matutuwa. Baka sabihin niyo, nakakasawa naman mag-alaga. Itong sangang ito'y walang pakinabang. Itong sangang ito'y sanga na lamang. Hindi nagbubunga. Alam niyo po, mga kapatid sa Panginoon, ang sabi po ng talatang ito, John 15 verse 1, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ako at ikaw at tayong lahat ay mga sanga tayo. Amin po ba? Hello? Tingnan po natin yung verse 2 ng John 15. Ano sabi sa verse 2? Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga at kanya naman pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Napakasarap naman, mga kapatid sa Panginoon. Baka meron pa sa ating dapat alisin. Baka pwedeng gupitin ito, ahitan ito para tumubo na maganda ang buhok. Baka sa bawat buhay natin ay meron pang nais ang Diyos na maituwid sa ating buhay para tayo po ay maging masaganang nagbubunga sa Panginoon. Amin po ba? Ano sabi? Paano magbubunga? Ayan. Paano magbubunga?
Pansinin natin, kahit ganong kaganda ng sanga, pag yan ay hiwalay sa puno, wala yang kwenta. Tama? Pansinin natin, yung isang puno na may sanga, putulin mo yan. Laglag na yan sa lupa. Bukas makalwal, lahat na yan, tuyo na yan. Anong gagawin dyan? Nilalagay sa apoy. Tayo po ba, mga kapatid sa Panginoon, hindi natin nais na sa mundong ito at ating kinalalagyan at bilang mananampalataya ay hindi tayo katulad ng sanga na natutuyo dahil hiwalay sa puno. Panahon na po ngayon. Panahon na po ang buhay ng Kristiyano. 32 years anniversary ng iglesyang ito. May makita ang Diyos na bunga at tunay na namumunga sa ating Panginoon. Hello, mga kapatid. Hindi po tayo nabubuhay lang basta buhay na lang. Meron po ang layunin ng Diyos sa bawat buhay natin at ang gusto ng Diyos na ang buhay naman ito ay maging maayos at maging maganda. Papaano? Papaano na? Ano ang ugnayan mo sa Diyos at relasyon mo sa Diyos at ginagawa mo doon sa ibinigay ng Diyos na dapat mong gampanan na iyong tungkulin para naman pati iglesia ay magbunga, hindi ikaw lamang. Dapat lahat. Tama po ba? Dapat lahat. Kaya, sabi dito sa verse 4, tingnan natin ha. Nandiyan 15. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Napakaganda. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Yun ang katotohanan. Kahit anong gawin mo pa. Kristiyano ka ba? Oo, Kristiyano ako. Pero kung hindi ka nananatili sa Diyos, malabo kang magbunga. Amen? Anong ibig sabihin na nananatili sa Diyos? Huwag kang umalis sa Diyos. Huwag kang humiwalay sa Diyos. Huwag kang bumalik sa mundo. Ang mundong ito ay magulo. At hindi makapagbibigay ng magandang buhay ito sa iyo. Dahil magbibigay ng magandang buhay sa iyo ay yung relasyon mo sa Diyos at pakikipag-ugnay ng buhay mo sa Diyos. Amen po ba? Ang gulo ng mundong ito eh. Oo, sabihin natin, nagtatrabaho ako, malaki ang sahod ko. Ang tanong, paano ang buhay mo kung wala ka sa Diyos? Kung alisin ng Diyos yung pinakamaligayang kaligayahan mo sa buhay, ano kaya ang gagawin mo? Sabi dito, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ay, nasabi ng Diyos eh. Dapat manatili tayo sa Kanya habang nabubuhay, hanggang kamatayan ang naglilingkod sa Diyos. Amen? Hanggang kamatayan ito. Mga kapatid sa Panginoon, kala natin, ganun-ganun lang ang Kristiyano. Ay, Kristiyano ako. Ngayon, bukas hindi. Sa isang linggo, hindi. O paano yun? O paano natawag kang Kristiyano? Hello? Ang tunay na Kristiyano, nananatili kay Kristo. Ano man ang mangyari sa buhay, hindi ka hihiwalay kay Kristo. At hindi mo iiwanan si Kristo. Bakit? Parte ng buhay mo yan. Kung wala si Kristo, wala ka. Amen. Akala natin ganun-ganun na lang. May gagawin ito. Ang buhay na ito'y mahalaga kay Kristo. Kaya dapat nananatili tayo kay Kristo. Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay, dapat, sige lang, harapin natin ito na mayroong pagpapakumbaba sa ating mga puso sapagkat ang Diyos ay Diyos na mapagpakumbaba. Amin po ba? Hello mga kapatid. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ay doon lang tapos na dapat ang mensahe ito eh. Wala na, hindi na dapat natin pahabain pa. Kung naiintindihan natin ito na sinasabi ng Diyos, manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Ang ganda nito. Pag hindi ka nanatili sa Diyos, saan ka? Sino pinananatilihan mo? Hello? Verse 5. Tingnan natin itong verse 5. Ako nga ang puro ng ubas at kayo
Ang nananatili sa akin at ako'y sa Kanya, ang siya nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang nananatili sa akin, ang sabi ng Panginoon, at ako'y sa Kanya. Hindi ba tayo natutuwa? Pag ikaw ay nananatili sa Diyos, ay nasa iyo rin ang Diyos. Nasa iyo ang gabay ng Diyos, nasa iyo ang pagtubay ng Diyos, nasa iyo ang habag ng Diyos, nasa iyo ang awa ng Diyos, nasa iyo ang pagpapala ng Diyos. Bakit? Nananatili ka sa Diyos. Amen. Marami Kristiyano na kung saan, pag hindi na nakayanan ng mga suliranin ng buhay, diyan ka na. Diyan ka na, Panginoon. Goodbye na simbahan. Meron bang gano'n? Pag alam mo ang pagiging Kristiyano mo at si Kristo ang tinanggap mo, mananatili ka sa Kanya. Maliban na lang, baka si pastor ang tinanggap mo, hindi ka talaga mananatili. Kung si Kristo ang tinanggap mo sa buhay mo, tiyak mananatili ka at magbubunga ka ng sagana. Ano po ba? Siya ang sagana? Paano sagana? Ano? Magbubunga tayo ng masagana at sagana sa mabubuting gawa para sa Diyos. Ano po ba? Hello? Opo, hindi naman tayo perfecto. At minsan nagkakamali din tayo. Nagkakasala, pero hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Amen. Hello? Hindi tayo nagpapatuloy sa pagkakasala. Dahil alam na natin eh. Manatili ka sa akin at ako mananatili sa iyo. Paano ka magkakasala? Hello? Ang tanong, kung ikaw ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay naghahari sa iyo, narito sa puso mo, paano ka magkakasala? O sinasadya mo na lamang para magkasala ka? May proteksyon. May naghahari sa pusong ito. May gabay, may patnubay. Na walang iba kung hindi ang Panginoon nagpapaalaala. Hello, mga kapatid sa Panginoon. Nagpapaalaala minsan sa hindi natin magandang gawa. Itinutuwid tayo ng Diyos sa tama para tayo maging tama. Ang hirap kayo maging tama ang buhay. Amen? Kung wala ang banal na espiritu na suma sa atin, napakahirap. Madali ang magwaldas ng buhay. Totoo lang. Sa mundong ito, bayang ka pa eh. Yayayain ka pa eh. Dadalhin ka pa doon sa isang, kala mo, napakaganda. Di ba? Hello. Mga kapatid sa Panginoon. Ano ba talaga tayo? Tayo ba talaga ay nakakilala ng lubusan kay Kristo? Kung tayo nakakilala ng lubusan kay Kristo, may paggalang tayo kay Kristo. May pagmamahal tayo kay Kristo, sumasamba tayo kay Kristo, at tayo ay naglilingkod kay Kristo. Amen po ba? Sapagkat sabi dito, verse 5, wala kayong magagawa eh. Totoo naman eh. Wala kang magagawa, huwag ka na magyabang, wala kang may pagyayabang. Kahit pera mo, hindi ka kaya dalhin sa langit. Malibang may kaugnayan ka sa Diyos. Malibang nananatili ka sa Diyos, langit ka talaga. Amen. Hello. Ito yun eh. Dapat naiintindihan natin. Hindi ang material na bagay sa mundong ito'y pansamantala lamang. Oo, nagagamit natin. Kahit ang sarapi, pansamantala lang din eh. Dahil narito pa tayo sa lupa, kailangan natin to. Hindi naman pwede mawala yan. Pero pagdating mo sa langit, pagpunta mo sa langit, iiwan mo itong lahat dito. Hello. Mga kapatid sa Panginoon, dapat naiintindihan natin. Naiintindihan natin ito. Ang hiwalay sa Panginoon, walang magagawa. Totoo lang. Kala natin, kaya natin ang buhay natin. Kaya mo bang i-drive ang buhay mo? Sige, may isang kaligayahan. Isang linggong kaligayahan, sige, okay lang. Masaya na ako, may pira ako, sige, okay lang. Paano pag nawalan ka ng pira? Paano pag dumating ka sa matinding karamdaman at trahedya ng buhay? Sino tatawagin mo? Saan ka lalapit? Hello? Kung hiwalay ka sa Diyos, paano? Kung hiwalay ka sa Diyos, paano?
Kaya panatilihin natin na tayo'y nananatili sa Diyos. Yung ating buhay na hanggang kamatayan na ito sa Panginoon. Hello? Alam niyo po, marami mga lingkod ng Diyos lumaban sa buhay. Nagpatuloy na paglilingkod hanggang sa kamatayan. Dahil biblical naman principle based in the Bible. Revelation chapter 14 verse 13. Ang naglilingkod sa Panginoon, mapalad na naglilingkod sa Panginoon hanggang kamatayan. Totoo? Hanggang kamatayan. Mga kapatid sa Panginoon, paano na ba? Paano ba talaga ang buhay? Alam niyo po, ganito yan. Kung hindi man po tayo masagana sa buhay, kung hindi man po tayo masagana, sabihin natin, smooth lang ang buhay. O maaaring ikaw ay nakakariwasan na, maaaring tingnan na, nagtatangkili ka ng magandang buhay, okay lang yan. Pero po, naisin natin, na yung nagbibigay ng masaganang buhay at masaganang pagpapala sa buhay mo, dapat nating alalahanin at manatili ka doon. Pag hindi ka nanatili doon, tingnan ko lang, pag nawala na yung kaligayahan mo, dahil sa mga bagay-bagay na gusto mo lang, pero hiwalay ka naman sa Diyos. At taliwas naman ang ginagawa mo sa Diyos. Ang hirap po, mga kapatid, pag ang Diyos po ay taliwas na sa atin, napakahirap. Oo, napakahirap. Pero sa magpasalamat kayo, hindi. Kahit naman ako hindi magsimba, meron naman kaming tiyahin, meron naman kaming kamag-anak, mananalangin sa amin. Ligtas na kami. Ganun ba? Hello? May nilalangin naman sa amin. Aasa ka na lang. Aasa ka na lang sa panalangin. Paano na yung talagang personal na salvation mo sa Panginoon? Work out your salvation. Amen? Mga kapatid sa Panginoon, dapat pinagtatrabahuhan natin yung kaligtasan ng buhay natin. Hello? Para tayo makapunta sa langit. At maging mabunga habang tayo po ay narito pa sa lupa. Amin po ba? Napakasarap po na sa Panginoon. Totoo lang. O minsan mahirap. Minsan umiiyak ka. Pero pagkatapos ng iyong pag-iyak, nang dahil idinala mo sa Diyos ang kabigatan ng puso mo at mga dalain mo sa buhay, pag sinagot ng Diyos ang panalangin mo, luluha ka talaga. Luha, hindi ng talunan, luha ng pagtatagumpay sapagkat ang Diyos ay mabuti. Amen? Hello? Mga kapatid sa Panginoon, walang susuko. Manatili tayo na nakakabit sa puno. Hello? Mga kapatid sa Panginoon, wala kang magagawa pag hiwalay ka talaga sa Diyos. Wala ka talaga magagawa. Aminin mo na. Hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Tanging ang Diyos lang ang makapagliligtas ng ating buhay. Sunod lang tayo. Sunod lang, maglingkod lang. Habang may buhay pa. Hello? May hangganan ng buhay. Tama? May hangganan ng buhay. Kala natin mananatili tayong buhay dito? Kakamali ka. Hindi dito ang ating tirahan. Pansamantala lamang tayo dito. Pero kung gusto mo na makarating sa dapat mong marating, manatili ka sa Diyos. Hello, mga kapatid. Manatili ka. Para tayo po ay makarating sa langit. At makita naman natin yung kaluwalhatian ng Diyos. Ay sabi naman ni Pablo makasama kayo sa kanyang kaluwalhatian doon sa langit. Ang ganda ng panalangin ni Pablo Efeso, Pilipos, Colosas, sinabi ni Pablo yan. Makasama kayo sa kaluwalhatian ng Diyos at ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi pa ba tayo payag dyan? Ay kung gusto mo makasama sa kaluwalhatian, huwag kang umalis sa Diyos. Magpatuloy ka, magpatuloy ka. Magpatuloy ka sa Panginoon. Hanggang may buhay ka, ibigay mo sa Diyos ang nararapat. Amen?
Bakit? Ibinigay naman ng Diyos yung nahirapan para sa atin na magbigay naman tayo. Ibigay naman natin yung ating buhay sa Diyos. Na lumalang ng ating buhay. Amen? Nagbigay ng pananampalataya, walang bayad. O, paano pa? Sinigit ba tayo ng Diyos? Nagkamali ka, nagkasala ka. Sinumpa ka ba ng Diyos? Nagkasala ka nga, lagi ka bang kinakabig, anak? Mahal kita. Huwag mong gawin yan. Gusto kita makasama doon sa langit na bayan. Hello? Ganun ang Diyos sa buhay natin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Dapat pahalagahan natin ang Diyos sa buhay natin. Hindi lamang ang ganitong pagkakataon. Sa lahat ng pagkakataon ay gumagawa ang Diyos na mabuti sa atin. Gumawa din tayo ng mabuti. Ano po ba? Mahal ng Diyos ang makasalanan. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Amen. Yun ang Diyos natin. Buhay, totoo, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa Diyos. Ministeryo ko ito, nagpapatuloy. Oo, maliit. Kukunti. Pero, may puso na sumasamba sa Diyos at nananatili sa Diyos. Amen. Ay, paano pa kaya kung dumami pa? Hello? Mga kapatid sa Panginoon, hinahanap ng Diyos sa atin yung tunay natin na kalalagayan sa kanyang banal na harapan. Yung ating nirelasyon sa Diyos na hindi aandap-andap, hindi on and off, dapat lagi nag-aapoy. Sabi nga, fire! Hello! Fire sa Panginoon! Amen? Nung nagdaang Lunes po, schedule ko po sa City Hall, Session Hall, Vice Mayor Nonong de la Cruz, lahat ng councilor, nandyan. Nadia Vicencio, Nolasco, Manyala, nandiyan sila lahat. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Ako'y naka-assign dito. Bago po ako nanalangin, nagbigay po ako ng isang versikulo na encouragement po sa kanila. Natuwa po sila, pinagkakamayan nila ako. At bago po sila pinanalangin, Vice Mayor at buong councilor, at doon po sa kabila ay mga barangay chairman at mga kagawad naman. So, purihin po ang Panginoon. Alam niyo po, may gamit tayo sa Panginoon eh. Hindi niyo ba alam? Hindi, taga-upo lang ako dito sa simbahan eh. Nakakamali ka. May gamit ka sa Diyos. Akala mo ba? Napakahalaga ng gampanin mo sa Diyos. Dahil tinawag ka ng Diyos, pinili ka ng Diyos para sa Kanya. Kaya may gampanin ka. Huwag mo sabihin, wala akong ginagawa. May ginagawa ka. Bahagi ka ng ministeryo. At kung ikaw ay nagmi-ministeryo, ipagpatuloy mo yan. Kaya kakunti yan. Mahirap man yan. Minsan nilalayasan ka pa. Sige, tuloy lang. Mayroon pang idadagdag ang Diyos diyan na maliligtas. Ipagpatuloy mo lang, huwag ka lang sumuko. Tuloy lang ang laban. Fire! Hello? Mga kapatid sa Panginoon, dapat nag-iinit tayo at nag-aalab sa paglilingkod sa Diyos. Panahon na po na tayo magbunga. Matagal na tayong Kristiyano. Magbunga na tayo sa mabubuting bagay para sa kaluguran at kaluwalhatian ng Diyos sa bawat buhay natin. Amin po ba? Verse 6 po tayo. Nasa-isa ko lang po itong talata na ito. Verse 6. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon gaya ng sanga. Ang ganong mga sanga ay tinitipon, inihagis sa apoy at sinusunog. Type mo. Anong silbi mong sanga kung hindi ka nananatili sa puno? Anong silbi mong Kristiyano kung hindi ka nananatili sa Diyos? Itatapon ka. Katulad ng sanga na natutuyo at tinatapon lang sa apoy. Gusto mo? Hello? Hindi natin gusto.
mga kapatid. Hindi natin gusto. Ang gusto natin, hindi sa impyerno, sa langit ang gusto natin. Hindi tayo pang-apoy, pero dapat mag-apoy sa paglilingkod. Amin po ba? 32 years na ang iglesia ito. Magkaroon na talaga ng improvement ng iglesia ito. Ano? Buhay ko? Saan ba? Hindi ko alam. Kung hanggang kailan pa, hanggang kailan pa ang nilalagi ng buhay ko dito sa lupa. Pero nananalangin ako sa Panginoon. Panginoon, habang ako may lakas, habang ako'y may hininga, ako'y sa'yo. At sa'yo lamang ako maglilingkod. Ito yung panalangin ko sa Panginoon. Hanggat may buhay ako. Hindi ko ba alam? Nagbabantay ako dito sa pagkagawa dito. Ang hirap kong umakyat yan dahil sa tuhod ko. Matanda na si Pastor. Matanda na. Nung wala pa naglilinis dito ng Friday, pinigitsaga ako, akit ako ng tubig dito. Hirap talaga ako dito. Pero sabi naman ng mga bata, Pastor, huwag na po. Kami na lang pumamaya. Pero dahil wala naman akong ginagawa, ako lang mag-isa. Inuutay-utay ko. Inuutay ko lang. Pero sabi ng mga bata, huwag na po. Huwag na po kayo maglinis. Kami na lang pumamaya hapon. Pero salamat sa Panginoon, tinupad naman nila ng hapon. Pero nalagyan ko na ko na ito ng tubig na tanggal ko na lahat ng mga ano dito, alikabok. Pero salamat sa Panginoon. Yung sinabi ng mga bata, tinupad nila. Sinabon nila yan. Siyabon. Tayo. Bango. Mabango ito. Mula umaga ako dito, 9 o'clock, umuwi ako 6 o'clock ng hapon. Nandito lang ako. May baon akong kanin. Baon ko yung kanin ko, 2 beses ko kinain. Kasi nung alas 3 na naglilinis ako, malakas ako lang, ginugutom ako. Mabuti, may natira pang kanin, tsaka kabiyak na, ay kaputol na lang galunggong. Ilang ulam ko eh. Pinaghati ko pa yun, yung aking baon. Siyang galunggong, pinaghati ko pa yun. Para hindi na ako umuwi. Ang init ang araw eh, bakit bulan? Mga kapatid sa Panginoon, dapat alam natin kung ano yung ating kalalagyan sa Panginoon. Hindi tayo nagmamapuri dito. Walang ibang bida dito kundi ang Panginoon. Tandaan natin, hindi lang anniversary. Kahit sa araw ng linggo na pagsamba, huwag nating agawin ang kapurihan at kaluwalhatian ng Diyos. Para sa Kanya yun. Hindi tayo bida dito. Ang bida dito ay ang Panginoon. Amen? Hello? Maintindihan natin ito. Tayo po'y kinakasangkapan ng Diyos para po sa Kanyang ministeryo. Binigyan tayo ng Diyos ng karunungan kalaman, kaya ang buhay na ito, ipagamit natin ito sa Diyos at manatiling tayo sa Diyos. Ano ito ba? Ito na, ang liwanag. Tingnan niyo po yung kabutihan pa ng Diyos. Pag ikaw ay sumunod sa Diyos at ipinabuhay mo ang salita ng Diyos, grabe naman ang tugon ng Diyos. Natin, verse 7. Grabe naman ang tugon ng Diyos. Verse 7. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay yun sa inyo. Saka hingi kay Mayor, saka hingi kay President. Ano sabi ng Panginoon? Kung nananatili ka sa akin, na maayos at mabuti ang iyong ginagawa, nakikita ng Diyos ang iyong ginagawa para sa Kanya, sabi niya, anumang hingi mo sa akin, ibibigay ko yun sa inyo. Diyos na nagsasabi, hindi ako. Hindi ako may salita nito. Salita ito ng Diyos para sa ating lahat. Ano po ba? Ano bang hingi ninyo? Sa pangalan ko, sabi niya, ibibigay ko sa inyo. Tanong ganito, kung ikaw ba'y gumagawa ng mabuti sa Diyos, at ginagawa mo at sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, hindi kaya gagawa ang Diyos sa iyo ng mga bagay na makakabuti sa iyo? Tanong, tama ba? Hindi kaya gagawa ang Diyos? Bakit ang Diyos ba natin mapagpapaya? Iniiwan ba tayo ng Diyos? Pinababayaan ba tayo ng Diyos? Hindi. Siya nga may sabi, hindi ko kayo iiwan, ipababayaan na. Kaya manatili tayo sa Kanya, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Manatili tayo sa Kanya. Kahit anong mangyayari pa, sa Diyos pa rin tayo. May Diyos tayo
Amen? Kilala natin ang Diyos. Alam natin may Diyos. At gumagawa ang Diyos sa bawat buhay natin. Kaya nagpapasalamat tayo sa Diyos. Anong ginagawa natin ito? Sumasamba tayo kasama ang pagpupuri at pagpapasalamat sa Diyos dahil sa ministeryong ito na 32 years. Buhay ang Diyos sa Iglesia ito. Purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. Buhay ang Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, hindi patay ang Diyos. Buhay ang Diyos at ang buhay. Ang Diyos ay hindi tutulog. Laging gising, gising, na gising ang ating Panginoon. Amin po ba? Kaya, mga kapatid, walang mahirap na bagay sa Diyos. At hindi tayo dapat nahiya na humingi ng kailangan natin at gusto natin dahil ang Diyos natin ay mabait. Amen? Mabait ang ating Panginoon. Ibinibigay niya ang lahat. Ay yung pabor nga natin. Pabor para sa atin. Lagi na lang yung pabor sa atin. Lagi na yung pabor sa atin. Tingnan natin. Ang bait ng Diyos eh. Hinahanapan ka ba ng Diyos? At sinisingil ka ba? Tinababayaran ba ang ginagawa ng Diyos sa iyo? Hindi eh. Maglingkod ka lang ng tama. Sumunod ka lang ng tama. At manatili ka sa Kanya. Yun ang pinakamahalaga. Yung relasyon natin ay hindi mababahiran ng kahit na ano pa bang suliran ng buhay. Alam natin, kapag may pinagdadaanan tayo, luluhod lamang ang mga tuhod na ito para sa Kanya at siya ang bahala. Siya ang solusyon ng manatili lang tayo sa Kanya. Amen. Verse 8. Tara, panghuling talata na po ito. At meron po lamang ng mga bagay na gusto ko pong ihatid sa inyo. Verse 8. Sabi niya po dito, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Natutuwa pala ang Diyos eh. Napaparangalan, sabi ni Jesus, napaparangalan ng aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang kayo'y aking mga alagad. Natutuwa pala eh. Eh bakit hindi natin lubusin yung mga bagay na lalo pang ikatutuwa ng Diyos? Hello? Nais mo bang kamuhian ka ng Diyos? Hello? Ang nais mo, matuwa ang Diyos sa'yo. Ay gumawa ka ng karapat dapat. Gawin mo yung mga bagay na para sa Diyos, para maging kalugod-lugod ka naman sa Diyos. Anong po ba? Mga kapatid, ang sabi po ng verse 7 at verse 8, ano mang hingin ninyo, ginagarantiya ng Diyos. Siya yun. Ano mang hingin ninyo sa aking pangalan, ipagkakalog ko sa inyo. Ano nga ibig sabihin? Prayer. Manalangin. Amen? Na may kasamang paghingi, kasama ang pananalangin mula sa ating mga puso. Prayer. Matthew chapter 21, verse 22. Prayer. Matthew verse 21, chapter 21, verse 22. Matthew 21, verse 22. Ayan. Nakita na po ba? Ano mang hingin ninyo sa panalangin, ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. Madamot ba ang Diyos? Ano man ang hingin nyo sa panalangin, prayer is the best. Hello? Manalangin tayo. Kung tayo may kailangan, manalangin tayo. Anong gusto natin? Sabihin mo sa Diyos. Hindi madamot ang Diyos. Totoo lang. Napakabait niya. Madaling magbigay. Amen? Buhay nga niya, inialay sa krus eh. Para sa iyo at sa akin eh. Ito pa mga bagay nito, hindi niya ibigay. Hello? Then, Mark 11:34. Marcos 11, verse 24. Marcos 11, verse 24. Na, kaya sinasabi ko sa inyo,
ano man ang hingi ninyo sa inyong panalangin, maniwala kayong natanggap na ninyo iyon at matatanggap nga ninyo iyon. Ako ba? Ako ba may sabi? Tayong lahat, manalangin tayo para tanggapin natin ang gusto natin dahil sa ating pananalangin sa Diyos. Sabi po ba? Hello? John 14 verse 13 to 14. Balik tayo dyan. John 14 verse 13 to 14. Po, nakita na po ba? John 14 verse 13 to 14. At anumang hiningi ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng Anak. Verse 14, kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin. Grabe! Ano ba ang hiningi ninyo sa aking pangalan, sabi ni Jesus, ito ay aking gagawin. Sinabi ba? Pagdadamot ko ito sa inyo. Hindi, sabi niya, ibibigay mo ito sa inyo. Para sa inyo ito. Para lumigaya kayo, magala kayo, para manatili lamang kayo sa akin. Amen. Hindi masama ang humingi. Hindi masama ang manalangin. Kaya nga may prayer meeting tayo para dalhin nga natin sa Kanya. Kaya nga may prayer meeting tayo dito every Saturday. Para tayo manalangin. Ang ginagawa natin dito, panalangin. Hindi kwentuhan. Hello. Kahapon, prayer kami dito lahat. Para sa anniversary. Prayer kami. Nagbasa lang ako ng 2 talata kahapon. Binigyan ko lang ng kahulugan. Yan ay pagpapasalamat ang aming pinag-aaralan kahapon. Pagkatapos kami po ay nanalangin. Ang sarap ng pakiramdam. Ang sarap ng pakiramdam pag tayo nakakapanalangin sa Panginoon. Totoo lang. Para bang yung kabigatan mo na wala. Yung alalahanin mo na wala. Nabawi ng lahat ng dalahin mo sa buhay dahil nananalangin ka. At tinutugon ka naman ng Diyos sa iyong panalangin. Amen. Hello. Then, saan to? John 16, verse 23 to 24. John 16, verse 23. Lipat lang tayo. John 16, verse 23 to 24. Sa araw na iyon, hindi na kayo kailangan magtanong sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingin ninyo sa Ama, sa aking pangalan ay bibigyan niya sa inyo. Hanggang ngayon, wala pa kayong hinihingi sa Kanya sa aking pangalan. Humingi kayo at tatanggap. Humingi kayo at kayo tatanggap upang malubos ang inyong paggalakan. Ay wala pa pala eh. Humingi ka na. Kung motor pa lang ngayon, baka sa isang taon, susunod na taon, kotse na. May imposible ba sa Diyos? Yung iyong pagtityaga sa Diyos, pagsusumikap mo sa buhay, mananalangin ka sa Diyos, Panginoon, gusto ko ito. Diyos ang magbibigay, hindi si pastor. Motor ako ngayon, baka sa isang taon, kotse na. Biyos pa. Praise the Lord. Hallelujah. Kasama na ang pamilya. Sa motor, hindi ba kasama ang pamilya? Sa kotse, palagay ko, kasya. Ano? Manalig tayo sa panalangin. May malaking magagawa. Diyos ang ating. Direkta tayo sa Diyos. Direkta tayo sa Diyos, hindi sa tao. Amen. Pero po, pangalawa na. Yan na. Fruitfulness. A condition of fruit bearing. Kaya nga, abiding in Christ to bear fruit. Yan. A condition of fruit bearing. Tingnan natin ha. Ano ito? Okay. Jeremiah 17. Dapat maging ganito tayo. Fruit bearing. Jeremiah chapter 17 verse 8. Verse 17, verse 8. Tingnan natin. A condition of fruit bearing. Jeremiah 17, verse 8. Katulad niya ay isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan
ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga nganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga daon nito. Kahit hindi umulan, ay wala itong alalahanin. Patuloy pa rin itong namumunga. Prospering. Kahit na hindi umulan, patuloy pa rin ito namumunga. Hello, mga kapatid sa Panginoon. Kahit hindi umulan, dapat daw ang Kristiyano ay katulad ng punong kahoy na nakatanim sa batisan. Ang Kristiyano ay dapat nananatili sa Panginoon. Amen. Para tayo magmunga. Hello, mga kapatid. Ito yun eh. Pangalawa, Psalms chapter 1 verse 3. Ganda. Awit kabanata ay sa talata 3. Katulad niya'y punong kahoy sa tabi ng isang batisan. Laging sariwa ang dahon at namumuha sa takdang panahon. Ano man ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Yan ang buhay. Kapag ikaw ay nasa Diyos, ikaw ay nananatili sa Diyos, anumang gawin mo, tiyak na magtatagumpay ka sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Ang ganda eh. Proven na proven eh. Amen po ba? Hello? Ito na, last na. Tatlo lang ito eh. Spiritual truth. Ayan. Ano ba itong spiritual truth? Kinakailangan talaga, tayong lahat, ay magkaroon talaga ng yung spiritual na bunga. Ito'y walang iba kundi bunga ng Espiritu. Kailangan ito sa atin. Siyang ito, sabi nung naging pastor ko, na waray din, taga-Calbayo. Grabe naman sila. Yung siyam na bunga ng Espiritu, hindi ko na nga magawa. Tapos yung isa ka, isa-isa, gusto pang pitasin sa akin. Ano yun? Pastor, ano po yun? Yung pagpipigil sa sarili. Ang pinakamahirap. Tingnan natin ha. Galatia chapter 5. Spiritual fruit. Galatians chapter 5 verse 22. Yan. Ito na ha. Dapat meron tayo nito. Verse 22, Galatians chapter 5. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Sino may pag-ibig dito? Hello? Hirap to ha? Pag galit kasi ng tao, hindi pwede mo umibig eh. Pero ibigin mo daw yung kaaway eh. Amen? Hirap kaya. Hirap magpatawad. Pag minsan naman, Pastor, pinatawad ko na. Pinatawad ka niya. Kaya lang, ayaw pa naman kita yung mukha niya. Nasaan ang pagpapatawad? Nasaan ang pag-ibig? Nasaan ang bunga ng Espiritu? Meron ba? Pinatawad ko na siya eh. Ayaw ko na lang makita siya. Ayaw ko sa kanya eh. Ganun ba? Hindi ganun talaga ang pag-ibig. Walang pag-ibig doon. Amen? Hello? Pangalawa, dito, lipat naman ito. Nagmamadali masyado ito. Parang nagugutom na rin. Gutom na ba kayo? O, nanimiss niyo yung kutsinta. Masarap yung kutsinta eh. Pastor Ken. Ito na. Kagalakan. Sino sa inyo may kagalakan? Ha? Pag may pira ako, nagagalak ako. Napapanood ko na ang pira, wala na kagalakan. Ha? Wala na? Kagalakan pa rin. Diba? Nalisaling. Bumili ng pinto, galak na galak. Ito na ang pinto, pastor. Bumili ka ako ng plywood, kala ko ito ng pinto eh. Mas maganda pala ito. Tama yan ay, galak na galak siya. Kahit pagod. Sabi mo yung binili na sa lumos. Maganda yan. May galak ka talaga sa puso. Bahala ang Diyos sa'yo. Bumili siya ng plywood. Pastor, ito mga katito pinto. Araw-araw dito kami. Kami yung puro man dito eh. Kami puro man ni nanay. Araw-araw. 2 weeks ako dito. Araw-araw, 2 weeks. Kahit may intang araw, dito ako. May kagalakan. May kagalakan. Nasa Panginoon kayo. Oh, may sabihin ko, hindi naman lagi. Hindi naman lagi ko umiiyak eh.
Hindi naman lagi ikaw wala eh. Meron din. May galak pa rin. Amen? Mahalaga ito eh. Oh, sunod. Kasi ito. Tagal naman ni Pastor. Ito pa. Dalawa pa lang. Diba yan? Gutom na kami. Tiis lang ha. Tiis lang mga kapatid. Ikaw anak. Gutom ka na? Kakain na tayo maya-maya. Steady ka lang dyan na. Kapayapaan. May kapayapaan na tayo? Sa panahon ng kaguluhan? May kapayapaan. Bakit? John 14, verse 27. Ang kapayapaan ibinibigay ko sa inyo. Hindi katulad ng kapayapaan binibigay ko sa mundo. Ibang kapayapaan sa atin. Kahit medyo malungkot ka ng kaunti, medyo wala ka, may kapayapaan pa rin dahil si Kristo ay kapayapaan. Amen? Ang laking kapayapaan ni Kristo sa buhay natin. Hindi kasi sa ating bahay. Hello? Grabe si Kristo. Siya kapayapaan. Amen? Oh. Sunod! Katyagaan! Titiyaga ba tayo? Tagal lang dumating ng Panginoon. Ano ba ito? Tagal? Hanggang kailan kami magkityaga? Magtyaga ka! Hanggang sa pagbabalik ng Panginoon, sabi ni Apostol Santiago, Santiago chapter 5, verse 7 and 8. Magtyaga ka hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Mahalaga ito, katyagaan. Pag hindi na nakapagtyaga, wala na, ayaw na. Saan eh? Tagal. Dapat kabaitan. Meron ba? Hello? Sabi ni Pablo, gusto ko nang bumalik. Pero hindi ko magawa. Bakit? May nananahan sa akin. Pero dapat, may kabaitan. Okay? Hello? Hello? Kabutihan. Meron ba? Dapat! Katapatan. Meron ba? Ito na yun siya. Kaya hinahunan. Ayan. Dito na magkakatistingan. Pag dumi mo yung aso sa kanang kapitbahay mo, tingnan ko kung may hinahon ka. Doon sa pintuan mo, nandun ang dumi ng aso. Ano kaya? Bakit? Aso mo! Dumi dito sa pintuan namin! Paano na yan? Paano mo yan? Ha? Hello, mga kapatid. May kahinahunan. Ito nito sa kapitbahay namin. Dalawa lang na kami doon eh. Labas ng basura. Ayaw itapon. Hindi na kami makadaan. Nandun lang sa gilid ng pinto. Ibabuti kung hindi siya naman dumadaan. Dahil, basura mo ito? Opo. Ganon. Eh nakita ko paglabas ko, nakita ko yung ganitong nagbabasura. Kinuha ko. Binayaran ko. Tinapon ko para wala sa gabal. Mamaya, tinanong sa akin, Kuya, yung basura ko dito, wala na, tinapon ko na. Tinapon ko na. Sa gabal eh. Hindi na ka nag-ingay. 10 lang naman ang bayad eh. Para na ng gulo. Ganun talaga eh. Pero kung hindi na ko naglalagay ng basura sa aming pintuan, pag ako naglabas ng basura, sigurado itatapon ko na. Sabi nga, itapon mo basura mo. Ligpitin mo, linisin mo ang kalat mo. Amen? Hello, mga kapatid sa Panginoon. Ito na. At pagpipigil sa sarili. Ito ang sinabi ng pastor ko. Yung pangsyam na ito pa ang gustong pitasin sa akin. Ang hirap talaga. Yung wala kang pagpipigil, mahirap. Totoo lang. Sasabog ka lagi. Pag wala badal na Espiritu sa'yo, wala bunga ng Espiritu Santo sa'yo, sasabog ko talaga. Kailangan makontrol tayo ng ating Panginoon. Ito na. Ano tayo? Sino tayo? Verse 24. At pinapatay na ng mga nakikipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang mga masasabang hilig nito. Kung ang Espiritu ay nagbibigay buhay sa atin, siya na rin ang papaghari natin sa ating buhay. Huwag na tayong maging palalo, huwag na nating gagalitin ang isa't isa, at huwag na rin tayong maginggitan. Pag-ibig yung una. So, salamat po sa Diyos. Bilang conclusion, balik tayo ng John 15. Ito na po.
Salamat, Pastor. Nakakakain na rin. John 15 verse 16. Conclusion. Hindi ninyo ako pinili. Kayo ang pinili ko. Pinili ko kayo upang kayo magbunga at manatili ang inyong bunga upang ang anumang hingin nyo sa Ama sa aking pangalan ay bibigay sa inyo. Manatili tayo sa Kanya para tayo magbunga. Amen? Ayaw ng Diyos na wala tayong bunga. Mga kapatid, baka mamamatay na lang tayo. Wala pa tayong bunga. Hello? Amen? So, purihin po ang Diyos. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay manalangin sa Panginoon. At salamat po sa 32 years anniversary po ng iglesia po ito. Pray po tayo. At kung meron pa pong susunod ay para may sunod na sa program. Alam ko meron pa kasunod dito. Sige po, tayo po ay manalangin. Hallelujah.